maniwala kayo. Kung anong laman ng puso natin, yun ang magiging buhay natin. Tama po ba? Halimbawa, ang laman ng puso natin ay panay galit, sama ng loob. Yun ang magiging buhay natin. Pero pag ang laman ng puso natin ay salita ng Diyos, ay wala pong bagay na pwedeng gumapi sa iyo. Ano man ang dumating sa buhay natin, lagi kang magtatagumpay sa buhay. So anong layunin nito? Ang layunin nito sa atin ay hindi para tayo matalo. Ang layunin nito ay upang turuan tayo kung paano magtagumpay. Kaya yung gospel na binasa natin, nagtuturo sa atin para magtagumpay tayo lan sa gawa ng kaaway. Tatandaan po natin, ang kaaway ay aali-aligid yan. Sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8. Parang liyong umaatungal ay lugar ng pagsubok kay Jesus upang sa paghahanda sa kanyang ministeryo. So yun ang ilang dinarsa ng Diablo doon para tuksuhin. So yung ilang na yun, yung wilderness na yun, yun ay lugar na paghubog sa kanya ng ating Yahweh Shaddai, ng ating Ama. Ibig sabihin yun ang training ground niya. So tayo man, para tayo ay magkamit ng pagpapala at tagumpay galing sa Panginoon, ang pinaka-training ground po natin, yung mga pagsubok na ating dinadaanan. Tama po? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, ano man ang pagsubok na dumating sa iyo, huwag kang aayaw. Tama ba? Yung iba, kung pagsubok lang, grabe na, ayaw na. Lalo pagka asawa ang problema, hindi na makayanan. Bakit? Ang buhay niya, asawa niya. Pag may pagsubok, sabi nyo lang yan, pero pag may pagsubok, iiyak din. Lahat ng bagay sa mundo, makakamtan natin. Bakit? Ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Amen ba? Kaya tinuturo ng Matthew chapter 6 verse 33 na unahin mong hanapin ang Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban at ang lahat ng kailangan natin ay ibibigay ng ating Yahweh El Shaddai. Nang ibig sabihin noon, lahat pag-aari ng Diyos. Kaya lang ang problema, mas inuuna natin ang mga bagay sa mundo. Huwag mo unahin ang mga bagay sa mundo, unahin mo ang Diyos at lahat ng kailangan mo darating sa iyo. Tama po ba? Kaya ang layunin po nito mga kapatid sa buhay natin ay upang ipamulat sa atin kung saan kadalasang nanggagaling ang tukso. Ang tatlong uri na ginawa ng Diablo kay Jesus sa panunukso para ipamulat sa atin ngayon, saan ba nagmumula, saan ba nanggagaling ang mga tukso ng ating mga mata. Kasi pag nakikita ng ating mga mata, gusto natin makamtan din natin. Nakikita natin yumayaman ng kapitbahay, gusto mo yumaman din. Nakita mo kapitbahay mo, gumaganda ang sasakyan, gusto mo kakaroon ng sasakyan. Kaya pag may sasakyan bago, kapitbahay mo, kumuha ka rin ng bago. Hindi mo alam, kapitbahay mo, binili, ikaw inutang mo. Kasi mayroon nga akong minsan na nabitawa sa preaching ako ay nasa Manila, na huwag kang maiinggit sa kapitbahay mo. Kung halimbawa ngayon, bago ang kotse niya, huwag kang maiinggit. Hintayin mo yung panahon para sa iyo. Bakit? Pag dumating ang panahon para sa iyo, yung kotse ng kapitbahay mo, luma na, sa iyo bago. Buhay na tubig talaga. Na kapag yan ay hinarangan mo, hahanap at hanap yan ang malulusutan. Kasi buhay na tubig yan eh. Hindi yan mai-stop. So anong ibig kong sabihin doon? Ibang ano naman ito? Anong ibig kong sabihin? Kung ang isang pagpapala ay para sa iyo, kahit harangan yan, hahanap at hahanap yan ng malulusutan para makarating sa iyo. Tama po? Kaya hindi tayo dapat nag-aalala, dapat alam lang natin bantayan kung saan ka pinapasok ng kaaway para hindi tayo magkasala. Sa mata, yan ang ginagamit ng kaaway. Sa kapangyarihan, yun ang madalas din na ginagamit ng kaaway sa atin. Bantayan natin yan para hindi tayo magkasala. Ibig sabihin, huwag kang gaanong maghangad kaagad o agad-agad.
hayaan mong gumalaw ang Diyos sa iyong buhay. Kasi ako'y naniniwala, may tamang panahon para sa ating lahat. Kaya sabi mo sa iyong katabi, may tamang panahon para sa iyo. Naniniwala kayo? Parang ano lang naman yun eh. Parang sa mga binatang dalaga, may tamang tao para sa iyo. Kung hindi tamang tao ang para sa iyo, hindi yan magtatagal. Pero pag dumating ang tamang tao para sa iyo, at hindi mo gusto, mangyayari yan sa iyo. Amen po ba? Kasi katulad sa atin, di ba? Pag mata ang ating ginamit, siyempre ang pipiliin mo, pag sabi mo tamang tao, dapat guwapo, talagang may kalidad, dapat talaga may sinabi. Minsan hindi natin alam ang tamang tao para sa'yo, wala pala doon sa hinahanap mo. Kaya dapat talaga ipagkatiwala natin sa kamay ng Diyos ang lahat ng bagay. Bakit? Iba pag ang Diyos ang nagbigay. Sabi ng Bible, di ba? Ang mabait daw na asawa ay bigay ng Diyos. Yung mabait na asawa, bigay ng Diyos. Kaya nga, sabi nga natin kanina, sa Diyos ka humingi, siguradong right person ang darating sa iyo. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Sa madaling salita, walang pagsubok na dumarating sa atin na ikaw lang nakakaranas yan. Bago maranasan yan, naranasan na yan ng ibang tao. Ngayon, ang sabi dito ng Biblia, hindi ka bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Kaya kung ano man ang pagsubok na ating nararanasan, sigurado kaya mo. Kaya walang magsasabi na, bakit hindi ko kaya, Panginoon? Si April Boy lang ang nagsabi noon, di ko kayang tanggapin. Sila ang may sabi noon, pero tayo mga anak ni El Shaddai, kayang-kaya natin ito. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kayang-kaya natin ito. O bakit kayang-kaya natin? Anong sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13? Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang magtagumpay. Kaya lahat ng naririto, naniniwala ko, magtatagumpay. Sabihin niyo, magtatagumpay. Magtatagumpay. Kaya lahat kayong mga naririto ngayon, huwag kayong mag-alala. May tagumpay na darating sa atin at ang tagumpay natin ay walang iba kundi si Yahweh El Shaddai. So ito ang mga dahilan kung bakit ang ating Panginoon ay sinubok para makita natin na lahat tayo, o nasabi natin kanina, inihahanda tayo ng Diyos sa pagsubok, sa mga laban. Ibig sabihin, turuan tayo manalo sa laban. Pangalawa, ay ipakita na ang pagsubok ay bahagi ng paghahanda sa atin. At ang pangatlo, sabi dito ay upang ipakita ang mga karaniwang anyo ng pagsubok. Kaya kanina, inisa-isa natin, tukso ng laman, tukso ng kaparaluan, at tukso ng kapangyarihan at kayamanan. At dito, sabi nga natin, at panghuli, ipakita sa atin na may tagumpay pagkatapos ng pagsubok. Kaya ibig sabihin, kung may pagsubok ka ngayon, huwag kang mag-alala. Pagkatapos niyan, tagumpay ang darating sa iyong buhay. Kaya huwag kayong susuko. Amen ba? Palakpakan at purihin ang ating Panginoon.